Nag-uumapaw ang kagalakan sa dibdib ni Valeriana nang makatanggap siya ng isang lihim na imbitasyon mula sa liblib na sitio ng dalagat. Isang sulat na nakasulat sa mamahaling papel at may amoy ng lumang pabango ang nagsasaad na isang mayamang pamilya roon ang naghahanap ng isang bihasang manunugtog at mga awit para sa isang engrandeng pag-iisang dibdib. Saktong-sakto ang alok na iyon. Ilang linggo na ring matumalang kanyang kita bilang isang kantora sa mga binyagan at pistahan. Ang kanyang pitaka ay halos wala ng laman at ang bigas sa kanilang lalagyan ay paubos na rin. Hindi na niya nagawang abisuhan ang kanyang asawang si Isagani tungkol sa biyaheng ito. Bukod sa malayo ang lugar, kasalukuyang nakahimlay si Isagani dahil sa matinding lagnat at ayaw na niyang madagdagan pa ang alalahanin nito. Natatakot siyang baka pigilan siya nito dahil sa mga sabi-sabi tungkol sa mga ligaw na espiritu sa pagitan ng mga bundok. Ang tanging pinagkatiwalaan niya ay ang kanyang pinsan na si Kulas. Pinilinan niya ito na huwag iiwanan si Isagani at siguraduhing mapainom ito ng gamot sa tamang oras hanggat hindi siya nakakabalik mula sa raket. Huwag mong sasabihin kung nasaan ako, Kulas. Sabihin mo na lang na may pinuntahan akong kumpil sa bayan. Bilin niya bago lumisan ang paglalakbay sa dilim. Nang dapit hapon na, bit-bit ang kanyang matandang gitara na yari sa matigas na kahoy ng isang pamanang hiyas mula sa kanyang yumaong. Lolo, sumakay siya sa kanyang matapat na kalabaw na si Dato. Tanging isang lumang lampara na may andap-andap na ningas ang nagsisilbing gabay nila sa unti-unting paglamon ng dilim sa daan. Habang tinatahak ang masukal na landas patungo sa kabilang ibayo, isang hindi maipaliwanag na panginginig ang gumapang sa mga bisig ni Valeriana. Kahit suot niya ang kanyang makapal na kapa at bota, tila nanunuot ang isang klaseng lamig na hindi nanggagaling sa ihip ng hangin, kundi sa mismong lupa. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya mula sa likod ng mga naglalakihang puno ng lawaan. Upang labanan ang takot at ang nakabibinging katahimikan ng gubat, nagsimula siyang humuni ng mga lumang kanta. Ang tunog ng kanyang tinig ay tila unti-unting nilalamon ng madilim na kapaligiran. Hindi niya namalayan na malayo na ang narating ni Dato. Wala na sila sa pamilyar na hangganan ng kanilang baryo. Ang paligid ay napalitan ng mga dambuhalang puno na ang mga sanga ay tila mga kamay na gustong humablot sa langit. Napakatahimik ng gubat, walang huni ng ibon, walang ingay ng kuliglig. Maging ang mga anino ay tila gumagalaw sa sarili nilang kusa, muntik na siyang bumalik. Maging si Dato ay nag-aalangan na sa bawat hakbang, pilit na humihinto at humihingal ng malalim. Subalit na naig ang kanyang dedikasyon. Ang pagkanta ay hindi lang basta trabaho para sa kanya. Ito ang apoy na nagpapatakbo sa kanyang buhay at ang tanging paraan upang maisalba ang may sakit na asawa. Ayon sa direksyong ibinigay, ang piging ay gaganapin sa isang mansyon sa paanan ng bundok itim. At hindi nga siya nabigo. Sa gitna ng masukal na gubat, matapos ang ilang oras na paglalakbay, bumulaga sa kanya ang isang nagliliwanag na mansyong tila yari sa ginto at pilak. Ang liwanag nito ay masyadong matingkad para sa gitna ng kagubatan na tila ba isang bituin na nahulog sa lupa. Isang matandang Ginoo na may bakas ng dugong dayuhan ang sumalubong sa kanya sa tarangkahan. Ang kanyang kasuotan ay pang sinaunang panahon at ang kanyang mga mata ay malamig ngunit formal. Buenas noches, mademoiselle. Bati nito sa isang malalim na boses. Agad na humingi ng paumanhin si Valeriana dahil sa takot na baka huli na siya sa seremonya. Ngunit ngumiti lang ang matanda. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito at nagdulot ng kilabot sa kanyang batok. Huwag kang magmadali. Ang iyong tinig ang pinakahihintay na bahagi ng gabing ito. Ang magapanauhin ay sabik na marinig ang musika ng isang mortal. Wika ng matanda na tila may ibang kahulugan na hindi agad naintindihan ni Valeriana. Naiwan sa labas si Dato na tila balisa. Nagkakamot ng paa sa lupa at umuungol ng mahina. Habang si Valeriana ay giniya papasok, pagbukas ng malaking pinto, halos mabulag siya sa rangya ng loob. Ang sahig ay gawa sa mamahaling kristal na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier at ang mga mesa ay umaapaw sa mga putaheng hindi niya pa nakikita. Sa buong buhay niya, mga karne na tila, sariwa pa at mga prutas na kakaiba ang kulay. Ang kakaibang piging, pinapunta agad siya sa isang mataas na balkonahe sa loob ng bulwagan. Upang magsimulang tumugtog, mula sa itaas napansin niya ang mga panauhin. Lahat sila ay nakasuot ng naggagandahang barot saya, ngunit may kakaiba sa kanilang mga galaw. Masyadong matitigas ang kanilang mga leeg at ang kanilang mga tawa ay tila tunog ng nababasag na salamin.
Kinalabit ni Valeriana ang mga kwerdas ng kanyang gitara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang kumuha ng buwelo at inawit ang isang sinaunang kundiman ng pag-ibig. Sa ilalim ng buwan sumusumpa ang puso. Tapat na pag-ibig, hindi maglalaho. Sa bawat pintig, pangalan mo ang awit. Langit ay bababa sa bawat saglit. Nagsimulang magsayawan ang mga tao sa ibaba. Ang bagong kasal, isang lalaking maputla at isang babaeng may napakahabang itim na buhok ay paikot-ikot sa gitna. Ang puting belo ng babae ay tila usok na sumasayaw sa hangin, hindi man lang sumasayad sa sahig. Mukhang masaya ang lahat, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagkanta, may isang imahe ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Sa isang sulok, sa ibabaw ng isang mahabang mesa na napapalibutan ng mga kandila, may isang batang lalaki, marahil ay 4 na taong gulang lang, na nakahiga at nakatali ang mga kamay at paa. Umiiyak ito ng walang tunog, ang mga luha ay umaagos sa kanyang maruming pisngi. Nanigas ang mga daliri ni Valeriana sa gitara. Bakit may bata sa hapagkainan? Bakit ito nakagapos na parang isang handog? Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang mabilis na tambol. Lumingon ang bata sa kanya, at sa mga mata nito ay nakita niya ang matinding pagsusumamo na tila nagsasabing, "Iligtas mo ako." Ang babala at ang katotohanan. Napansin niya rin ang matandang lalaki na sumalubong sa kanya kanina. Nakatitig ito sa kanya ng mariin mula sa ibaba, tila binabantayan kung hihinto siya sa pagtugtog. Ang bawat nota na lumalabas sa kanyang gitara ay tila nagiging mabigat, tila hinihigop ng paligid ang kanyang lakas. Habang nagpapatuloy siya sa pagkanta sa kabila ng panginginig, isang matandang babaeng nagsisilbi ng pagkain ang dumaan sa kanyang likuran. Sa halip na alak, isang maliit na supot na may itim na sinatabo ang pasimpleng inilagay nito sa bulsa ng kapa ni Valeriana. "Huwag kang titigil sa pag-awit," bulong ng matanda sa kanyang tainga. Boses na tila nagmumula sa isang tuyong balon. Kapag huminto ang musika, ang kanilang pandinig ay mabubuksan sa iyong bango bilang tao at ikaw ang susunod nilang lalamunin. Itakas mo ang bata habang sila'y nalalasing sa iyong himig. Ang batang iyan ang huling bahagi ng kanilang piging. Doon na naintindihan ni Valeriana ang panganib. Ang mga ito ay hindi tao. Sila ay mga nilalang ng dilim na nagbabalat kayo. Habang pinagmamasdan niya ang mga panauhin habang kumakanta, untunting nagbago ang kanilang anyo sa kanyang paningin. Ang mga naggagandahang damit ay naging basahan at bulok na tela. Ang kanilang mga balat ay nangulubot, naging kulay abo, at nagsimulang mamaho ng amoy ng nabubulok na bangkay. Ang kanilang mga mata ay nawalan ng puti, pawang itim na lamang ang natira, at ang kanilang mga ngipin ay humaba at naging matutulis na parang sa mga hayop sa gubat. Sila ay mga mangingilaw, mga nilalang na kumakain ng laman at kaluluwa ng mga ligaw na manlalakbay. Ang madugong pagtakas. Sa isang iglap, huminto si Valeriana sa pagkanta, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matapang na desisyon. Inlahasting hindi lalang sa bulwagan, ay sabay-sabay na tumigil sa pagsasayaw at lumingon sa kanya. Ang katahimikan ay nakakabingi, tanging ang tunog ng mga kandilang nauupos ang naririnig. Ang mga halimaw ay nagsimulang maglaway, ang kanilang mga dila ay humahaba na parang ahas, handa nang sumugod sa kanya. Ngunit bago pa sila makakilos, mabilis na dinampot ni Valeriana ang kanyang bitbit na bolo, isang matalas na sandata na nakatago sa loob ng kanyang lalagyan ng gitara. "Ngayon na, Aling Berta!" Sigaw ng matandang babaeng katulong na kanina pa tumutulong sa kanya. Isinaboy ni Aling Berta ang hawak niyang itim na asin sa harap ng mga halimaw na nasa paanan ng balkonahe. Ang asin ay tila naging apoy ng tumama sa balat ng mga engkanto, nagdudulot ng mga paltos at usok. Nagkagulo ang mga ito, sumisigaw ng mga tunog na hindi makatao. Sinamantala ni Valeriana ang pagkakataon. Tumalon siya mula sa balkonahe, iwinasiwas ang bolo upang hawanin ang daan patungo sa mesa kung nasaan ang bata. "Huwag kang matakot, bata. Kakapit ka sa akin," sigaw niya habang pinuputol ang mga gapos nito. "Lapastangan! Akin ang batang iyan!" Sigaw ng nobyang engkanto na ngayon ay may mukhang parang bungo at mahahabang kuko. Bago pa man siya maabutan, binuhat ni Valeriana ang bata at isinaklay sa kanyang balikat. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumasag sa bintana ang kanyang kalabaw na si Datu. Ang hayop ay tila pinasukan ng kakaibang tapang, nang gagalayti at nanunuwag ng mga halimaw na humaharang sa pinto. "Alis na! Iligtas mo ang bata!" Sigaw ni Aling Berta habang nilalamon na siya ng kumpol ng mga itim na nilalang. "Tapusin mo ang sumpa. Huwag mo kaming hayaang makalabas dito." Ang pagwawakas ng bangungot. Walang lingon likod na sumampa si Valeriana kay Datu kasama ang bata.
Habang papalayo sila sa bilis na hindi niya akalaing kaya ni Dato, lumingon siya sa mansyon sa huling pagkakataon. Sa isang kisap mata, ang nagliliwanag na palasyo ay naglaho na parang bula. Ang natira na lamang ay isang dambuhala, tuyo at bulok na puno ng balete, kung saan nakasabit ang mga bungo ng kanilang mga naging biktima. Sa nakalipas na mga taon, nakarating sila sa kanilang baryo ng mag-uumaga na, kasabay ng unang tilaok ng manok. Duguan punit-punit ang damit. At halos wala ng lakas, sinalubong sila ni Selina, ang matandang manggagamot at babaylan sa kanilang lugar. Ipinaliwanag ni Selina na ang sityo ng Dalagat ay matagal nang isinumpa dahil sa isang maling ritual ng mga sinaunang tao roon. Ang pamilyang nakatira, doon ay gumawa ng kasunduan sa kadiliman upang manatiling mayaman, and si Aling Berta ay isang biktima lamang na naghahanap ng pagkakataong makabawi matapos makuha ang kanyang sariling anak noon. Ang batang nailigtas niya ay si Gabriel, isang batang nawawala sa kabilang bayan ilang buwan na ang nakalilipas. Dahil walang pamilyang binalikan ang bata matapos ang isang linggong paghahanap, at dahil sa matinding ugnayan na nabuo sa gitna ng panganib, napagpasyahan ni na Valeriana at Isagani na ampunin ito. Ang pangarap nilang magkaroon ng anak sa loob ng mahabang panahon ay natupad sa gitna ng isang madilim na bangungot. Ang sakit ni Isagani ay milagrong gumaling matapos uminom ng gamot na hinaluan ng benditadong tubig ni Selina. Binigyan din sila ng mga anting-anting para sa kanilang bahay upang hindi na muling mahanap ng mga natitirang espiritu mula sa bundok. Mula noon, hindi na muling tumanggap si Valeriana ng imbitasyon mula sa mga hindi kilalang lugar, gaano man kalaki ang alok na pera. Ngunit ang kanyang gitara ay patuloy na tumutunog gabi-gabi. Sa pagkakataong ito, hindi para sa mga halimaw, kundi para patulugin ang kanyang anak na si Gabriel sa piling ng asawang si Isagani.